target po for 2025 is 95%. Ang na-accomplish po kan sa Tuyang Regional Office is 96%. So para sa 2026 po, wala pa kitang final na guide na na-receive ali sa Central Office. Pero always man po, Bombo Jane, ang tina-target kan sa Tuyang Regional Office is the more na ma-irehistro sa satuyang programa, which is para sa universal healthcare po, dapat gabos po talaga makaregister. So far po, Bombo Jane, almost 2 million na lang po ang data na, 2 million na lang po ang satuyang dai na i-register. Apo, what are the factors po, Ma'am Lery, na notaran po niya to kung yata po naglangkaw itong mga nairehistro po niya itong bagong member digdi po sa PhilHealth? Yan, yun ang sa gabos po, Bombo Jane, ang sa tuya pong ahensya, di po nagtutunong na maglibot sa bawat barangay para po i-advertise ang PhilHealth para ang mga members na po, di na sinda madipisilan na magpasiring sa satuyang opisina para magpa-member. Kasabay din po dyan sa pag-ikot kan sa muyang mga teams sa bawat probinsya, ito pong sa pagparehistro ta sa na-mention mo po kanina na YAKAP or Yaman ng Kalusugan Program. So, hindi po gusto ta din na mai-rehistro po gabos na mga miyembro kay banan po ang sindang mga dependents. Kaya, imbis na kami po maghalat sa samuyang mga opisina, kami po mismo ang nakikipag-uron sa indang mga barangay, sa mga government agencies na magpunta or magbisita po dyan sa indang lugar para maka-set up po kita registration avenue. Opo, aside po, Ma'am Lery, kasi doon sa mga regular workers po natin, yung mga nagtatrabaho na pong mga kababayan natin dito sa Bicol Region, na talagang mandato po sa kanila na or kumuha ng PhilHealth membership. Ngayon po, di ba, isa din sa nagiging requirement ng mga estudyante yung pagkuha ng PhilHealth. So, is this one of the factors din po kung bakit nasa almost ilang porsyento na lang po ng populasyon ng Bicol Region ang hindi pa nakakapag-member po sa PhilHealth? Wala po akong data po, Ma'am Jane, kung pira po ini mga estudyante ta na naihirehistro sa programa takang 2025. Pero ito nga ni po na na-mention mo, ang mga estudyante ta po kapag naglagpas na po sinda sa edad na 21, dapat may sadiri na din po sinda na PhilHealth ninda. In preparation po ini para sa pagtrabaho na ninda. So di ba po kasi ang dating nakasaad sa ang batas ta, hanggat di po nag-21 ang sarong dependent, syempre po naka-rely pa man siya sa iyang mga magurang kasi ang assumption ta po, graduate na sinda kang college by that time na mag-21 sinda. So sa ngunyan po dahil nagkaiba na po kata itong K to 12, nag-adjust din po yung taon kung na rin ang mga akita mag-graduate. Kaya habang estudyante pa po sinda, dapat po magkaiba na sinda kay PhilHealth registration nila. Okay, Ma'am Lery, dito po sa may part po ng program natin sa YAKA program. Ma'am Lery, before yung ibang questions natin, pwede pong ma-explain mo muna ng mas maigi yung about po dito sa YAKA program para kumbaga yung mga kabataan natin na nakikinig mas maintindihan po nila yung programa pong ito. Yan, magayon na question po iyan, Ma'am Jane. Kasi po, ang tigigibo kang sa Tuyang Corporation, ang PhilHealth po, tig-shiftan na po itong mindset kang sa Tuyang mga members na nagsisik lang po kita ki medical intervention kapag malala na po ang sa Tuyang problema sa helang, nagkahelang na kita or ang lawas na po is very weak na. Kaya po, in-increase po kan sa Tuyang Corporation ang access po sa mga kaiba-ibang klase ng pagkakahelang. Kung mapapansin mo po ka ito, Bombo Jane, mga members ta, ang most of the time na tigsasabi ninda, na mamatian lang ninda ang PhilHealth kapag sinda naka-confine na or kumbaga po, may helang na talaga. So, yan po, shift po ang health seeking needs ng sa tuyong mga members na
nakafocus po kata sa prevention more than just curative. So sa prevention and promotion kind of packages po, inintroduce ang PhilHealth, ang PhilHealth Yakap. Kung saan po, dito sa Yakap, nagkakaiba na po na yung access sa yung mga members sa mga medical na mga interventions bago pa man po tamang kaigo kihelang. So, dito po sa Yakap, hindi po ang titatawag na bagong emphasize and improve na programa kang PhilHealth. Kung matatandaan mo po, Bombo Jane, ang dati pong Apodigdi is yung konsulta program. Ngunyan po, dito po sa Yakap, igwa po kitang mga libreng services na pwedeng ma-avail. Niyaon po dyan ang libreng check-up, libreng mga 21 na medicines, libre po na laboratories, as in po, dahil sa pag-emphasize at saka pag-expand sa tuyang programa, is magkaigwa din po kataka itong sa cancer screening test, araw po kami sa mammogram, breast ultrasound, at ito nga ni po na tigataram mo kanina, Ma'am Jane, na gamot na ang entitled po ang bawat member asin ang kanyang dependent ning 20,000 pesos per annum kapag sinda po nagpasiring sa mga accredited na butika ning PhilHealth para mag-avail po ki mga medicines na prescribe po kasi indang nakaregister na Yakap provider. So sa ngunyan po, Ma'am Jane, ang sa tuyang programa is nakatuon po duman sa pagsigurado na ang satuyang po ng mga accredited facilities ready po talaga sinda. Kasi ang mangyayari po kay Ma'am Jane, ako po mapasiling sa sarong Yakap Clinic na kung saan po ako nakaregister. Tapos kapag na-identify po ni Yakap Clinic na kaipuhanan po kibulong, re-resetahan niya po ako, maduman po ako sa saro na accredited na Yakap gamot provider. Tapos po, ibabawas amount kang gamot na tigtao sa kuya, duman sa 20,000 pesos na annual benefit limit sa rong individual. Kunyan po, baka magbigla pong diretsyo ang sa tuwing mga members sa mga butika. For now po, sigurado ta po na 100% ready na po itong sutiga prepare ta ng mga gamot providers. So di po muna magpasiring sa mga butika ang sa tuwing mga member. Ang tatandaan ta po ay dapat igwa po siyang nakalaag na PhilHealth accredited para po makapag-avail kita. At very important po, Ma'am Jane, sa tuyang mga members habang naghahalat pa po kata na ma-institutionalize as in full implementation tapo ini na maghanap na po kita as in bumisita kisarong Yakap Clinic na pinakaarani po sa satuyang location. Opo. I know, Ma'am Lery, patuloy yung pag-iikot ninyo on the whole Bicol region to introduce ito pong Yakap programa. So far sa ngunyan po, Ma'am Lery, kamusta yung pag-adapt ng mga Bicolano regarding po digde sa programa? Especially, I know digde po sa may part ka na Naga City, nagbisita din po kamo this past few weeks para po na kumbaga introduce ka niya ka program and kumbaga magtao din po ng serbisyo para sa ating mga kababayan digdi po sa Naga. Yes po, ang gusto ta po talaga, Bobo Jane, is maging accessible po sa satuyang mga members ang mga Yakap clinics na accredited kang PhilHealth. Kaya po ang samuyang efforts nakatuon po sa pag-accredit sa buong Bicol region po as of now. Igo kitang 186 na accredited na mga Yakap clinics. Ang 55 po kayan iiling po sa probinsya kang Camarines Sur. Ngunyan sa satuyang mga members, di ba po, igo po kitang 6.3 million na population sa buong Bicol region. As of December po of last year, iwan na po kitang 2.25 million na nai-register na member as in sa iyang mga dependents. So this is a good sign po, ma'am, na nag-shift na din po talaga ng perspective yung ating mga members at ini-embrace na po nila
yung importance ng prevention more than the curative. So, ang target na po is more than pag-increase kang sa number kang sa mga nakaregister sa PhilHealth, is mas lalo pa pong ma-increase ang registration sa YAKAP. Kasi po, Bombo Jane, magkaiba po ang registration kang PhilHealth registration, bako po automatic na maire-register ka mo sa YAKAP clinic. Kasi ang gusto ta po is si member ang may choice na magpili po kan sa iyang gustong accredited na yakap clinic para po masigurado sa accessibility. As in, so, response din po sa pag-address kang sa iyang ilang mas mapakaskas. Ini ang magayon, Ma'am Lery, kasi bako po siya limited on a certain medical condition lang. Kumbaga, yaon na po duman sa mental health, even po yung dental, kumbaga gabos na po. So, yaon duman dati sa konsulta, iyaon na po digde sa yakap program kan PhilHealth. So, ang kinakaipuhan na lang po siguro kan sa tuyong mga kababayan is mas maunawaan po ninda yung magayon na benepisyo po kan yakap program, Yes po, Bombo Jane, kaya po nagpapasalamat kami sa imo as in sa Bombo Radyo. Sa padagos po na pagtao sa mo opportunity na maibalangibog tapos sa satuyang mga ka-Bicolano ang gabos po na bagong programa kang PhilHealth. Kasi medyo dakol po talaga, Bombo Jane, para intindihon. Kaya po tigaloy-loy tapong as in tigihimay tang iistorya sa inda para po sa practical na level, ma-appreciate po sa tuyang mga members kung ano po ang sa iyang silbi kang sa tuyang PhilHealth package. Pero sa mo po kasi Bombo Jane sa PhilHealth, ang target ni po talaga is not kung ano ang package na nagibumi, kundi kung pira pong members ang nakapag-avail. So, saro pong magayon no na venue na pigtatawanan mo po kami ng opportunity na mai-discuss po siya hindi sa imong radio program. Okay. Ma'am Lery, doon sa 186 na yakap clinics po na meron na kayo, sa whole Bicol region po ba, ilan yung supposedly, meron po ba tayong target na mai-put up ng mga yakap clinics dito po sa atin? Actually po, yung 186, nag-exceed na po tayo niyan sa target ng 2025. For 2026 po, ang meeting po kasi sa central office, next week pa lang. So next week ko pa po maaaraman itong sa specific na target ninda. Pero ang gusto ta po talaga, regardless of the target, is maka-accredit po kita kimas dakol. Kasi the more na yakap clinics po, the more na igwa po na options sa tuyang mga members para mapili po ninda kung sa insinda pinaka-ideal na pwedeng magpayakap. Kasi sa yakap po kasi, Ma'am Jane, ang kagayunan po kay ni is kapag kita po may namamatian, for example po, simpleng kulog payo, tapos po, dati baga po, pag nagkulog ang payutan, nagsa-self-medicate lang kita. Minsan po, di ta natin siya tiga pansin, tiga pabayaan ta lang po mawara. Pero hindi po kasi mga underlying na mga conditions na araw kay ni, trigger po siya na minsan nagiging mas malala pa ang ilang. So, ito po ang kagayunan kayong programa kasi di na po ang target ta, di na siya maglala. Di na po siya mag-lead sa mga mas magagabat na helang, araw kang atake sa puso. Para po, ang sa yung mga members din po, di na sila matakot na mag-agad ki intervention. Kasi ang target na po kay ni, pag nagduman sila sa sarong yakap clinic, wala po dapat sila gagastusan kapag sila nakaregister po sa sarong government na yakap clinic. Pero ang paulit-ulit na pong tig-remind naman po sa mga members na nagpili ki private na yakap clinic, meron po kitang allowable na out-of-pocket expense na 900 pesos for the entire year na po yan. So hanggang dyan lang po ang pwedeng isingil sa tuya, kang sa tuyang mga yakap clinics para makapag-provide po makapag-avail po ng mga services. I-clarify ko lang po, Ma'am Jean, para sa tuyang mga member kung ano po yung specific na services na pwedeng makuha para po ang expectations kang members ta well managed. Although libre po siya, may limit po siya, ma'am. For example, sa gamot po, ang naitatao lang po is 21 medicines. Ang focus po is antimicrobial, antithrombotics, yung pwede po doon sa mga may asthma, sa mga may diabetes, anti-dyslipidemia,
pwede din po sa mga may hypertension. So, ibig sabihin po, kapag kita o nagtitatao na mga maintenance medicines para sa mga conditions na ini, pwede ta po ining makuha ning libre. May mga libre pong nakalista na medicines under these conditions. Ngayon po sa laboratories po, may limit din po siya. Ito baga lang po ini Ma'am Jane na mga tiga-Avilta kapag kita po so mga basic aron po kang CBC, pwede pong creatinine, X-ray, ECG, na kay puhanan ta po so mga mostly na laboratories na tiga aagad sa tuya. Ngayon ang purpose kay ni pong mga yakap clinic ta po is kung kaya pa pong i-manage kang yakap clinic, matao po sindang maintenance ng mga medicines, kung di po nakalaog duman sa 21, so remaining na 54 po, pwede nindang makuha duman sa mga accredited na gamot providers. So baka po ang expectation kan sa kuya sa mga members, automatic po gabos na medicines pag nagpasiring ka mo sa mga butika, itatao sa inyo. May limitation po kita for now kasi based sa actuarial na study ta po, hanggang dyan pa lang po ang kayang i-provide ng mga medicines kang sa tuyang budget. Pero yun nga po ang kagayanan kay ini po, Ma'am Jane, kung ako po nakaregister sa Yakap Clinic, yung na-mention mo po kanina na kapag maganda po ang implement sa sarong Yakap Clinic, igwa din po siya na dental services na accredited, igwa din po siya na mental health services na accredited. Technically po, ang member is yung Yakap Clinic na po ang na-navigate sa member. So, pag kaya po i-resolve kang Yakap Clinic, si Yakap Clinic po ang mag-handle. Pero for cases po na dapat na po ma-confine ang satuyang miyembro, pwede na po sindang i-direct ang sa lindang mga Yakap Clinic sa mga higher na mga facilities, araw ka mga hospitals, para po ma-avail ang saro pa na package kang PhilHealth na tiga-apod ni po na inpatient benefit. Opo. Ma'am Larry, when it comes dun po sa mga dependents of every PhilHealth member, meron po ba tayong limitation on how many dependents yung pwedeng mag-avail po nung dito po sa YAKA program, yung 20,000 pesos worth na free medicines and kumbaga yung services po? Yan. Wala po ma'am na limit. Yan po ang kagayunan sa PhilHealth. Kasi uso din po sa MUYA itong buy one, take one, buy one, take two. For example po, ma'am, ako po may aki, tapos may agong po ako na wala pang PhilHealth, pwede ko po sindang i-register as dependents po. So, they din pag nagpa-register po sinda sa dependent, pwede na din po sinda magparehistro sa YAKAP. Ngunyan po, day kay puhanan na kung saan po naka-register si mama, dun din po gabos naka-register yung lahat ng kapamilya niya. Magdedepende pa din po siya sa kung anong preferred ng ating mga member na based on accessibility. Kasi may mga cases baga po, Ma'am Jane, na ang sarong miyembro, halimbawa po ako taga Legazpi, pero ang trabaho ko po sa Naga, pwede din po ako magpili kaya ka-provider na nasa Naga, pero sa pamilya ko po na nawalat digdi, pwede po sila sa Yakap Clinic na nasa Albay. Okay. Siguro po, Ma'am Larry, additional na mensahe na lang po. And kumbaga, kung meron pa pong announcement ang PhilHealth Bicol para po sa ating mga members, go ahead, ma'am. Yes po, ma'am. This February po is actually the National Health Insurance Month din po. So, katugma po kang National Health Insurance Month, sinicelebrate po kang PhilHealth ang samuyang ika-31st na anibersaryo. Ang samuya pong tema para sa taon na ini, PhilHealth at 31, kayakap ang Pilipino sa kalusugang sigurado. Ngunyan po, maliban sa yakap po, Ma'am Jane, dakul pa na other new packages and benefits na in-introduce ang PhilHealth. Ang pinaka-objective ta po is masigurado po na ang mga members na ka-register, maka-avail ni yakap as in kan other na benefits pa kang PhilHealth. So nananawagan po ako sa satuyang mga members, if wala pa po kamong PhilHealth registration, bumisita lang po kita sa local health insurance office Camolinas Sur na headed po ni Ma'am Anel San Pablo. As in, doon din po mismo pwede na kitang ma-assist na magpa-register sa PhilHealth Yaka.
Yan po sa Yaka po ma'am, hindi lang sa mga opisina namin pwede magpa-register. Nagawa din po kami ng mga portals na pwede niyo pong mapasukan, kagaya po ng aming website www.philhealth.gov.ph, and yung aming pong kapartner, yung eGovPH, kung saan po using the eGov app, pwede na po kita o maka-link kan sa tuyang data sa PhilHealth as in makapagpa-register sa YAKAP. Sa ngaran po, Ma'am Jean, ni Regional Vice President Alberto Manduriao, as in kang PhilHealth Regional Office 5, nagpapasalamat po kami sa opportunity na tigtaw po nindo sa muya na aldaw para makapagtaw po ki information.